na mentor me, lahat ng buhay na kung gusto nyo po ng ganong buhay, no, hindi nyo na kailangan pumunta sa manghukula. Kasi nakikita na po yan sa mga top mentors, no? Kung hindi ka pa sold out na ang IM makakapagpabago ng buhay sa'yo, medyo laliman mo pa yung foundation mo, no? So ayan po, may mga resulta na din po tayo, pero dito po tayo nag-start. Mostly po kasi, yan, hello po sa mga bago, no? Ang dami pong bago natin. Mostly kasi ang iniisip po natin sa mga top mentors or ang nakikita po natin right now is yung mga resulta, mga sasakyan, 6 to 7 digits income, tama? Malaking grupo na minsan napapaisip ka, no, kaya ko din kaya yun? May mga ganong thought ka ba? Na kaya ko din kaya yung ginagawa ni Mentor Normally na bago pa lang yung team pero 100 plus na yung leaders. May mga sub-teams na. Eh bago pa lang ako. Diba? Palagi mong tatandaan, lahat ng malalaking grupo right now, nag start yan sa isa. Nag start yan sa dalawa. Kaya wag kang panghihinaan ng loob. No, so papakita ko lang po paano kami nag-start, no? Ayan pa kami ni Mentor Hana. Diba? So, para pa kaming SpongeBob and Patrick, no? Wala kaming maayos na damit. Wala, ano po para po sa mga bago po natin, wala po kaming background sa pagnenegosyo. Kasi ako ay ordinaryong empleyado lang. Si Mentor Hana ay ordinaryong estudyante lang na open na pwede pa lang magnegosyo habang nagtatrabaho. Pwede pa lang magnegosyo habang estudyante. Kasi ang alam ko sa pagnenegosyo, kailangan mayaman ka eh. Kailangan malaki yung, ayun, marami kang pera, marami kang connection. Pero sa I Am Worldwide, inopen tayo na for everyone talaga siya. Undergrad ka, tambay ka, OFW ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, kahit anong ginagawa mo, kaya mong gawin si I Am Worldwide. Tama? Basta bibigyan mo siya ng time, ha? So, ayan po kami nag-start. Ang angel mentor po namin ay si Mentor Jean, di ba? And ang nakikita nyo right now na isa sa biggest team under Blast, ang Unstoppable, na yun lang po kami nag-start. 'Di ba? So ayan po kami yung sa kabilang side. Ako po yung isa sa mga leader ni Mentor G na sobrang mahiyain. May mga mahihiyain po ba dito? Pa-type nga po number 5 naman, number 5. Sige nga po. Si Ate Jonelyn active sa pag-chat no? Si Mentor Cateno, lahat po ng nag-type 5 naniniwala po ako, hindi po kayo mahihiyain. Kasi even pag na-type po, nahihiya po yung mahihiyain ni type no? Pero alam niyo po ba, even pag-pray, hindi ko magawa before. Even pag-i-introduce, etong ipag-speak, sobrang, ano po siya sa akin, challenge. Diba? Pero pag nasa I Am Worldwide ka kasi, you need to develop yourself first para magkaroon ka ng mas malaking result. Alam naman po natin na pag nagkaroon ka ng mas malaking organization, may malaking resulta ka. No? So, yan po yung binibigay ng mga trainings and mentorings. Kaya, tapikin mo yung sarili mo. Congratulate mo yung sarili mo na nandito ka. Kasi another learnings to na magagamit mo in the future pag nagbi-build ka na ng sariling organization. 'Di ba? Lalo po yung mga bago, no? Minsan, wag niyo pong pagsawaan ng mga mentorings and trainings. Paulit-ulit niyo po siyang aralin, pasukan, 'di ba? Panoodin kasi magagamit niyo po 'yan pag nagkaroon na po kayo ng leaders na binibuild. Maano niyo na sana pala pinakinggan ko si Mentor Naomi, sana pala pinakinggan ko si Mentor Edward. Yung mga ganong So wag na po kayong manghinayang, no? And ito po yung reason ko bakit ko po ginagawa yung business. Alam ko po lahat tayo Pinoy dito, no? Lahat po tayo ay makapamilya. Lahat po tayo yung ginagawa natin right now because of other people. It may be your loved ones, may be your mama, papa, anak, 'di ba? Lola, kapatid, basta makapamilya ang Pinoy. Mas inuuna natin ang family, tama po ba? Especially sa mga OFW business partners natin, pag tinanong mo sila, bakit kayo nasa ibang bansa? Ang lagi naman nilang reason, para kumita ako ng money para sa family ko. Laging may ganong reason, tama? 'Di ba? So ayan po no, ang mama ko po ay single mom. So ano lang po, konting story lang. Ang mama ko po ang pinaka-negative na tao na nag-start kami. Imagine that, 'di ba? Yung reason mo bakit mo ginagawa si I am, siya pa yung pinaka-negative. Siya pa yung nagpapa-stop sa amin ni Hana, no? Baka may mga negative loved ones din kayo. Ang kailangan lang po ng negative loved ones po natin is the result. Kasi tayo po yung nakakita, sila yung hindi. 'Di ba? So love lang nila tayo kaya sila negative sa una. No, and may papanood po akong video. I hope may sound siya, no. Ito yung video kanina. Ay, nakaharang.
Ayan, genuine reaction po yan ng mama ko kasi never niya na-imagine na yung panganay niya na mahiyain magkakaroon ng resulta sa ganitong negosyo. Yung pinapastep niya, umuwi ka na lang ng Laguna, magsama na lang tayo dito, magtinda tayo, manahi tayo, na hindi na kainig at some point, nagkaroon ng result. Tapos ito pa po, no, si Mentor Hana, kilala nyo naman lahat, no? Ayan. Hello guys, lapit na kami sa bahay and today hindi pa alam ni Mama na iuwi na natin si Aria, our Mustang convertible, and nakaka-excite lang dito no kasi ay, sabi nga 'di ba, make your parents proud. And ayun pa naman ang lapit ng bahay natin. Sorry po, napapamura yung kapatid ko yun. May nakita na siyang kakaiba. At umiiyak na po, nauna po umiiyak kanina. Ayan no, yan po yung reason bakit kailangan natin magpatuloy sa I Am Worldwide. Kasi kung sino yung pinaka-reason bakit natin siya ginawa, sila yung unang pinaka magiging masaya, pinaka magbe-benefit. Pag naglabas ka naman ng resulta, sila yung pinaka mag-enjoy. Pag lumaki yung cheque mo, sila yung una mong matitreat. Ngayon, yung Yellow Corvette kasi na reaction, kuya, hindi pa namin na-upload. Pero na-surprise din siya nun. Palagi kasi namin sinusurprise si mama. Hindi niya talaga alam na naglalabas ng resulta, no? And ayan, kung sino yung kung kahit pinaka-negative pa yung reason mo, pag naging successful ka sa I Am Worldwide, pag hindi ka nakinig sa mga rant niya sa buhay, siya yung pinaka magiging masaya. Siya yung pinaka mababawian mo. No? So, ang mama ko po ngayon, kung dati problema namin siya ngayon, ang problema niya, kanino siya sasakay, kanino siya matutulog, kasi magkaiba kami ng unit ng kapatid ko, kahit magkapareho kami ng kondo. Di ba? Nakikita yung favoritism ng nanay ko. Doon siya sa marunong magluto, no? And ayun po, baka may mga negative loved ones po tayo. Ano po yan eh, normal po yan pag ginagawa mo yung business. Yung nagsasabi sa'yo, una lang naman yung kumikita dyan. 'Di ba? Pinapahataw ka lang naman nila para kumita sila. Hindi ka magiging successful dyan. Ano, nagiging successful lang dyan yung mga maraming kakilala, magaling magsalita. May mga ganun ka din bang naririnig? Mag-stop ka na dyan. Huwag mo lang silang pakinggan. No, relate po ako para maging positive po ang negative love lang. Kailangan result. Oh yes. Kahit ano, hindi naman big result. Kahit paunti-unti makita yung changes ng attitude mo, mindset mo, tapos pakitaan mo. Treat mo minsan pag nagka-check ka. Ano yan eh, stepping stone bago mo makuha yung malaking resulta. No? And perfect po yung pag-uusapan natin. No? And ito po, hindi ko po ma-achieve kung ano yung mga na-achieve ko right now without some people. 'Di ba? Ito yung co-founder ko si Mentor Hana, bata pero grabe yung resulta, no? Iba talaga po 'yan, no? Si Mentor Hana ang youngest achiever talaga ng I Am Worldwide. And ang mga top mentors po natin. Thankful ka din ba sa mga mentors na hindi naman talaga nag-direct sa'yo pero nagbibigay sa'yo ng advices? 'Di ba? Baka nakausap ka na din ni Mentor Aryan, baka nakausap ka na din ni Mentor Me. Si Mentor Pitch po ibang team pero iba po yung impact niya kung ano po yung Lions right now, isa po si Mentor Pitch sa naging reason nun. Kasi si Mentor Pitch ang nag-combine po sa aming magkapatid, no? Imagine nyo po yun, parang wala nang benefit sa atin yung mga mentors, pero concerned pa din sa resulta natin, concerned pa din sa paglago ng negosyo natin. No? So, ayan po, no, pasalamatan mo yung mga yan kasi grabe, iba yung genuine na pagtulong talaga nila. No, and syempre, ayan yung angel mentor ko. Okay lang po ba? I-dedicate natin tong slide na to para sa lahat ng mga angel mentor natin. Naniniwala kasi ako na hindi kakabuti na tumubo na lang sa IAM World. Ay, nasa IAM na pala ako. 'Di ba? May isang tao na nag-invite sa'yo, may isang tao na nangulit sa'yo, may isang tao na naniniwala sa'yo na kaya mo din maging successful, kaya ka nandito. Kahit wala man siya right now, mens, yung angel mentor ko kasi nung napasok ako, wala na, nag-quit na. Pasalamatan mo pa din siya kasi wala ka naman dito kung hindi dahil sa kanya. No? 'Di ba? So yan, thank you so much Mentor Nika, thank you so much Mentor Ed. Pasalamatan mo. Pag dumating yung time na hindi ka pa successful at successful ka na, huwag mong kakalimutan yung unang taong naniwala sa'yo. Okay lang po ba yon? Yung unang taong naging believe sa kakayahan mo. 'Di ba? Hindi ka pa naniniwala sa sarili mo, may tao nang naniwala sa'yo na kaya mo. Okay? Yan. Thank you so much po sa lahat ng mga angel mentor na nagdala dito, no? And eto,
Ang Lions score po, no? So, hindi natin mapapalaki ang Lions nang wala po ang Lions score. Imagine nyo, from 2018, magkakasama na kami dalawa, naging tatlo, naging apat, naging lima, naging anim, di ba? So, ito lang. Sino po dito yung gusto ng malaking organization? Yung parang organization ni Mentor Naomi, ni Mentor Normily, ni Mentor Edward. Sige nga po, pa-type nga po, I am. Ayan, si Mentor Kat pa, isa pa sa mga malulupit nating leaders no, nandito. Ang sisipag nyo, mens. Di ba? Yan, si Mentor Elvira. Mens, isang tip, no? Kailangan magkaroon kaya ng solid na core. Una yan, requirements po yan. And then pangalawa, kailangan yung mga kasama mo na solid na core, way back. Kunyari, nag-start ka ng I am 2022, 2023. Kailangan 2024, iba na yung mga kasama nyo. May mga grupo na kayo na binibuild. Isang sign na lumalaki yung organization mo, hindi na kayo yung magkakasama. Hindi kasi namin yan maintindihan before kasi clingy kami kay Mentor Jean. Sabi ni Mentor Jean, this is the last year na magkakasama-sama tayo. Ano pa yon 2018. 'Di ba? Kami ni Mentor Hannah, Mentor Bell, ako, si Mentor Jean. Ano kami? Nagsimula kami sa I Am Worldwide. Kami talagang apat magkakasama. Tapos sabi niya, this is the last year. Imagine niyo. Sabi ng mentor, sabi ko, magkikwit na ba kaming tatlo? 'Di ba? Sabi niya kasi, pag tayo pa rin yung magkakasama next year, ibig sabihin, hindi lumalaki yung grupo natin. Tapos yun yung nag-strike sa akin. Oo nga, no. Last year kami na magkakasama. This year kami pa ding apat. Wala akong kasamang ibang leaders. Next year pag kami pa ding apat, walang nangyayari sa organization ko. Diba? So, wag kang magtatampo ha. Kasi yung mga mentors, sobrang mapagmahal niyan. Pero kailangan mo talagang mag-let go ng leaders para mas makabuild siya ng mas malaking organization. No? Ayan, tama po. Naiintindihan ko na po ngayon, mother. Di ba yung iba kasi nagtatampo, Mens, bakit nung dumami yung leaders ko, biglang nawala si Mentor Rowan sa ano ko? Hindi. Ang ginagawa lang ng mga mentors, nag-step back lang kami para ikaw yung maging highlight. Hindi kasi pwedeng kami yung mother ng mother ng mother. 'Di ba? Kailangan ikaw din magkaroon ka ng sariling organization, 'di ba? So kaya nagle-let go ang mentors kasi kaya mo na. Kasi dapat ka nang mag-build ng mas malaking organization. Pagkadikit ka pa din palagi ng mentor mo, di ka makaka-build. Kailangan ang kasama mo na leaders mo. Okay? So, ayan, isa sa mga tips yan. No? And, syempre, magta-topic na po tayo. Bibilisan ko na lang, mentors, no? Importance of results. Ayan, sino-sino po dito yung naniniwala na ang resulta talaga, na makakakuha ka ng malaking resulta sa I Am Worldwide? Sige nga po, pa-type nga po, I am. Yung magkakaroon ka rin ng malaking bahay. Dito ka, yung I Am Worldwide yung naging ano mo, answered prayer mo sa lahat ng mga gusto mo nung bata ka. Di ba nung bata tayo, ang laki natin mangarap. Ma, gusto ko ng mansyon, gusto ko tumira sa ganitong bansa. Tapos nung na-hit tayo ng reality, ay, parang ang hirap pala ng buhay. Alam mo po yung gano'n, no? So, importance of results po yung topic natin. Pero before I discuss it, ipapakita ko po muna yung tatlong resulta na dapat ina-achieve mo pag nasa IAM ka. Yes, marami pong pwedeng maging resulta, pero ito pong tatlong to, kailangan hinihit mo siya agad. No, unang-una is the rank up. Ayan, sobrang dami na pong rank ups ng ano, ayan, nandyan si Mentor Naomi, isa sa mga diamond mentors natin. No, sundan nyo yan, mentors, no? Diba? So, kailangan may katabi na kami. Nandiyan na yung mga mentors nyo, yung mukha nyo din mismo, no? Meron dito. Sino po dito yung mga rank up na? Sapphire po, pa-type nga po, number 6. Ruby, pa-type number 7. Pa-type number 8 kung emerald na po tayo. Ayan, may mga rank up na tayo. Si Mentor Elvira, Rubina, si Mentor Katrina, Edward, si Mentor Elsa nandito pala, no? Isa sa mga emerald. Tahimik lang pero nagsusumigaw yung resulta, no? So, congratulations. Napakadami ng rank ups ng organization nyo, no? Ang ano naman dyan is to level up. Kung Sapphire ka ngayon, dapat within this year mag-Ruby or Emerald or mag-Diamond ka. Pag Ruby, Emerald ka naman, kailangan level up ka, mag-Diamond ka naman, or may mga organization ka na nagle-level up din. Hindi dapat ma-stop sa'yo yung resulta. No, kailangan nag-create ka din ng ganyang poster. Si Mentor Naomi, ang sipag tsaka si Mentor Johnny Lynn, maglabas ng mga ganyan para makita mo yung growth ng organization mo. Kahit mag-start ka na, alam mo ba, nag-start po kami sa rank up, apat lang kami. Ako, si Mentor Hannah, si Mentor Ryan, si Mentor Sheila, si Mentor Bell, kami lang yung Sapphire. Start na kami magawa ng poster noon. Until dumating yung point, hindi na natin mapagkasya-kasya, number na lang, no? So, makikita mo yung growth ng organization mo. Mamaya create ka na, baka mamaya tatlo na yung rank up mo, no? Gawan mo na yan ng poster, magkakatabi pa yung picture niyo.
No? So pag hindi pa rank up, sino naman po yung hindi pa rank up at magra-rank up this 2024 pa type nga po number 10? Sige nga po, kailangan ini-aim mo yan. Yung mga mover maker, just for you, give me 5, stepping stone lang yan. Result yan, yes, pero stepping stone lang yan kasi ang rank up, ang elite, title mo yan eh. Pag nag-sapphire ka, kadikit na siya ng pangalan mo eh. Every time tinitiap ka, Mentor Normelin Hook, Sapphire Elite Executive, 6-digit earner, 'di ba? Founder of Team Knights, 'di ba? Ganun siya eh. Kumbaga title mo siya para siyang may natapos ka na kurso na hindi na siya mawawala sa pangalan mo. 'Di ba? So ayan, I challenge you no, mens, kailangan mo mag-rank up. No? Pag yung mga bago naman po, means bago pa lang ako, 1 month, hit mo mover. 'Di ba? Hit mo give me 5, hit mo just for you, hit mo mover maker. Bigyan kita ng 1 to 3 months para ma-hit yung rank up, sapphire. Kasi after niyan, kailangan may tututukan ka na leaders na mag-hit din. 'Di ba? Isang tip para sa mga nag-hit ng rank up ng sapphire, kailangan meron ka sa under ng organization mo, nag-hit ng mga maliliit na goals. Kunyari, merong nag-hit ng Just For You, dapat tinututukan mo yun. May nag-hit ng Jade For You. May nagra-rank up nga sa atin, kaya niyang mag-isa eh, mag-Jade For You lang eh. Di ba? Uso na yun. Dati hirap na hirap kami sa Sapphire eh. Di ba? So, kailangan may tinututukan ka. May tinututukan ka maging mover. May tinututukan ka maging mover maker. Di ba? Ang pag-hit po ng rank up, isasama mo yung organization mo. Okay? Pero hindi mo ibibigay yung responsibility sa team mo no para ma-hit mo. Tututukan mo lang sila. Kwento ko lang po yung kwento ng Diamond. Alam niyo po ba yung Diamond? Hindi po talaga siya never kasi ako nagbabagsak sa grupo ng ah, Lions, mag-diamond tayo. Hindi ako ganon. Naalala ko pa, nung nag-diamond ako, Sapphire nun si Mentor Naomi. Ang hinihit niya, Sapphire. 'Di ba? So, parang busy tayo sa pagtutok. 4 yung tinututukan namin mag-rank up nun. Alam niyo po yung update from time to time. Ilan na kulang moments, ano yung mga ano mo, goals mo, sino-sino yung mga kakausapin mo. Ganun kami before mag-monitor ng team, no? So, ayun, si Mentor Naomi, tanda-tanda ko, nag-Sapphire siya noon or nag-Ruby. Parang nag-rank up siya noon eh. Tapos hindi ko alam na ang kulang ko na lang palang RQB, 20K sa isang side. So, nilaban na lang din natin. No? Sobrang smooth kasi ang tinututukan natin leaders. Pag ang tinututukan mo, yung success ng leaders mo, given yung success mo. Given yung result mo. Promise. Kailangan lang, minsan, mauuna ka. 'Di ba? Yung mover, kailangan mauna ka. Yung just for you, yung give me 5, mauna ka. Yung rank up, mauna ka para maituro mo sa kanila. Okay? Ayan po, no? Unang-una, ano po ulit kailangan i-hit na result? Rank up. Pag hindi ka pa rank up, promise mo sa sarili mo na magra-rank up ka. Ang kwento po ng Sapphire namin, ay grabe, muntik na kaming ano dyan eh. Alam niyo po yung 11th hour, dyan ko na-experience. And ito po para sa mga nag-hit, hindi the month na ginol mong mag-hit, yun yung mahihit mo talaga. 'Di ba? Minsan, pag dumadating sa point na ganun, kasi ang Sapphire ko po, yun yung pinakamahirap talaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Sapphire ko ay May, hinihit ko na siya. June, hinihit ko na siya. July, hinihit ko. August ko na hit. 'Diba? So, 4 months in the making po siya. Kaya lang, ang nangyayari kasi noon, ang nakikita ko mentality ko, pag first 2 weeks, baka maraming makarelate kasi sa akin, no? Pag first 2 weeks, alam mo yung ganado ka? Sige, parang lahat ng tao nakikita mo, gold, platinum, jade. Alam mo po yung ganun. Parang lahat ng tao nakikita mo pay-in, no? Pero pag 3 weeks na parang hindi ko na mahihit. Alam mo yung ganong mindset? Adjust, sige, next month na lang. Nagkaroon ako ng next month mentality na hindi ko na talaga siya totally na-hit. Until sabi ko sa sarili ko, kailangan bigyan mo ng ultimatum eh. Yung sarili mo, na pag hindi ko pa na-hit ngayong August, mag-quit na ako. Walang nangyayari sa akin eh. 'Di ba? Eh, kailangan magkaroon ka ng resulta eh. Result-based ang I am worldwide eh. So yun, wala akong naging choice. Naging Wita talaga. Na-hit ko ang Sapphire last day. Kulang ko pa noon 2,800 RQB. Tapos, ayun, parang pumunta nun sina Kuya Ryan, may dalang mga pay-in, tapos may mga kinakausap pa ako noon. So, laban talaga kung laban. Kung mahal mo talaga yung grupo mo, magra-rank up ka. Yun yung naging mentality namin. Si Mentor Naomi, yun din yung reason eh. Emerald lang ihihit niyan eh. Di ba? Pero iba talaga pag nape-pressure ka, nagda-diamond. Imagine niyo yung ganun, no? Sobrang be-bless lang din ng ibang leaders na ang bilis magkaroon ng mga leaders, pero lahat po yan ng mga mentors nilalaban kung ano yung resulta nila right now. Kaya i-respect po natin yung mga result ng mga mentors, no? Again,
kailangan mo mag-rank up para sa grupo mo. Okay? And then pangalawa po is Millionaire Circle. Pag nag-rank up ka, automatic naman yung milyon eh. Kikita ka ng milyon kasi makakabuild ka ng organization. Ito naman po ang results na kumbaga proof na kumikita ka sa IM Worldwide. Kasi yung result, yung rank up, hindi naman siya maiintindihan ng mga prospect mo eh. Ano ba yung sapphire? Ano ba yung blue, green, red? Ano nyo po yun? Nakaka-relate po kayo? Pag pinapakita nyo po yung mga bato-bato, pag nilalagay po sa pangalan nyo yung Sapphire Elite Executive, hindi nila maintindihan. Ano yun? Meron siyang gemstone. Di ba, mga ganun. Pero pag pinakita po yung income, eto po, hindi na talaga madadaya to. Di ba? Kumbaga, pag pinakita yung income, ano talaga na, ay, negosyo talaga yung ginagawa ni Mentor Juliet. Negosyo talaga yung ginagawa ni Mentor Mark kasi kumikita ng ng milyon. Pero, take note, may iba po na hindi maka-absorb ng malaking income. Kaya pwede nyo pong ipakita, sino po yung mga bago na kumikita ng 5,000, 10,000 weekly? Patype nga po number 11. Yung kumikita ka sa product selling man yan, sa sales match man yan, organization man yan, kumikita ka ng 5 to 10K. Sige nga po, patype nga po, 11. Pag mas malaki naman, 12. Sige nga po. Minsan alam niyo po ba, mas nai-inspire po or mas nakaka-motivate po sa prospect. Yung consistent, pero kahit maliit, pero consistent na income. Ayan, sina Mentor Mark, sina Mentor Elsa, sina Mentor Elvira na kumikita na sila. Kaya wag po kayong mahihiya, no? Ang first check ko po sa Emerald ay 350 pesos. Ay, 500 pesos. 'Di ba? Ang first check ko po sa IM ay 500. Lahat po ng malalaking resulta, malalaking income, nag-start po yan sa maliit. Kailangan po maging proud po kayo dyan. Yung first check nyo, picturean nyo, no, itago nyo kasi ididikit nyo yan pag 1M na po yung check natin. Tama? Pag 7 digits na yung check natin, ito lang ako nag-start, oh. Tapos ito na yung income ko ngayon per week, oh. Diba? So, post nyo din po yan. Huwag po kayong mahiya. Kasi, again, negosyo po yung ginagawa natin. Kailangan papakita mo sa tao ano yung progress ng business mo. Okay? Sino na po dito yung mga millionaires? Hindi pa siya updated kasi si Mentor Naomi 6M na. 'Di ba? Andyan din si na Mentor Elsa. 'Di ba? Naging millionaire na si na Mentor Elsa, si na Mentor Edward. Sino pa po dito yung millionaire? Si Mentor Kat, si Mentor Jonelyn. Alam ko added na din sa millionaire circle natin, no? And kung hindi ka pa millionaire circle, I encourage you mag-M Club ka na. Panggigilan mo yan, no? Mabilis lang yan sa mga market ay Jade. Diba? Ayan, si Mentor Elvira, bago pa po me. Ayan, si Mentor Juliet ay bago pa, no? Congratulations, Mens. And I am next, si Mentor, ayan, sabi ni Mentor Normelin, pag may nakikita siyang result, ang palagi niyang sinasabi, I am next. That's a good mentality, mentors, no? Kasi yung iba kasi laging sinasabi, sila lang naman yan, nauna kasi sila. Tama? Ayun ay negative mindset. Ang positive mindset, pag may nauna, ikaw yung susunod. Wala namang iba eh. Under ka ng organization, hindi pwedeng lumaktaw sa'yo. Lalo pag ginagawa mo yung business. No? And then next po natin is the car. Ayan, marami pong no? Okay lang po ba? Congratulate natin. Ayan, congratulations, Mentor Edward and Annalyn. Kasi grabe tong mag-asawang to. Sila talaga yung bumali. Di ba? Mostly po sa atin ay OFW, tama? Nahihirapan kaming magpalabas ng car sa OFW kasi ang nilulook forward ng OFW ay property. Tama po ba? Tapos yung iba talaga, mens, may car na kasi ako dito sa ibang bansa. Kasi necessity yung car sa ibang bansa, kailangan talaga siya eh. Pero mens, iba yung factor pag naglabas ka ng car na galing sa IM Worldwide yung income. Maniwala ka sa akin. Makinig ka lang sa mentor mo na nagpapalabas sa'yo ng results. Sina Mentor Ronnie, naglabas na ng car. Marami na tayong OFW, pero ang nag-break talaga, ang first OFW, sina Mentor Edward at Annalyn, na nasa ibang bansa. Kasi si Mentor Ryan and Sheila, nandito na sila, yun, na naglabas sila ng bansa eh. Ayun pa pala, sa grupo nyo po kasi sa Alpha meron sa Canada may naglabas. Diba? Iba yung factor pag ay, si Mentor Normally, naglabas din siya, mens, no? Yung malaki, yung van. Iba yung factor. Lalo pag nandyan ka sa ibang bansa, tapos ginagamit mo siya pang meet up sa client, pang deliver ng mga products, pang deliver ng package. Ay, iba talaga. Tapos sasabihin mo, result mo siya because of I am worldwide. 'Di ba? I encourage you, no, mens. Bago natin i-goal yung property. Yes, lahat naman tayo gusto property. Ako gusto ko ng bahay, gusto ko ng lupa. Tama? Pero ang kailangan po natin, yung mas makakapagpalaki pa ng negosyo natin. Magiging asset ang kotse sa mga OFW pag ginamit nyo siya sa negosyo.
Magiging liability lang siya pag hindi nyo siya ginagamit sa business. Ayun kasi yung ng mga nagiging reason na kailangan natin matama. No, minsan na naman namin kailangan ng kotse, nasa ibang bansa kami, no, kailangan nagbi-build ka din ng grupo dyan eh. Paano ka makaka-build ng malaking grupo sa US kung hindi mo sila imimit? 'Di ba? Kung hindi mo sila pupuntahan, kung hindi ka magpupunta sa office. 'Di ba? Si Mentor Edward po at Mentor Annalyn, may kotse yan na ano eh, personal na. Kaya lang naglabas pa din, eh. Naintindihan kasi nila yung formula na kailangan maglabas talaga sila kasi kumikita sila sa I Am Worldwide. No? And ayan po, again, rank up, million, tapos car. Yung iba po, yung mover maker, just for you, give me 5, 6 digits income. Ayan po ay mga stepping stone. Ito po kasi ay mga titled, titled results. Papansin niyo po, no, pag tinitiyap, Diamond Elite Executive, Millionaire Circle, Car Achiever. Tatlo lang naman palagi, di ba po? Tapos yung founder. So, kailangan, ito yung ini-aim mo. Yan, sina Mentor Johnny Lin, sina Mentor Kat, Car Achiever na natin yan, sina Mentor Naomi. Sobrang dami na, no? Kailangan ikaw na yung next. Okay? Pag nakuha na ng mentor mo, wala kang ibang sasabihin sa sarili mo, kundi I am next para sumunod yung organization mo. Ito po, tip po, no, para sa mga yung kumbaga ini-aim pa lang magkaroon ng result tapos may leaders na sila under ng organization. Minsan yung leaders po nakadepende sa atin talaga. Kahit yung mga mentor, sobrang kahit si Mentor Naomi, achiever na ng incentive, given na eh. Car achiever na, millionaire circle na, Diamond Elite Executive na, may leader ka na pag ikaw yung nag-rank up, dun pa lang sila may i-inspire. May leader ka na pag nag-millionaire circle ka, dun pa lang nila i-aim mag-millionaire circle. May leader ka na pag naglabas ka ng kotse, dun pa lang sila maglalabas ng car. Ganun siya. Kasi tayo yung nagiging nanay ng leaders natin. Hindi natin pwedeng iasa yung motivation sa mga top mentors. Oh, okay na yun. May resulta naman si Mentor Naomi, may resulta naman si Mentor Edward. No, pag leaders mo, responsibility mong i-inspire talaga sila. No, paano ba yun, menstruan? Maglabas ka ng results. Okay? Mag-hit ka ng results, no? And ito po mga bullets na tatlo lang to mentors. Bakit importante po ang resulta? 'Di ba? So sinabi ko na kanina eh, no? Pero ito bullets na lang. Unang-una for yourself. For yourself. Kasi at the end of the day, mens, pag nag-rank up ka, pag nag-hit ka ng milyon, pag naglabas ka ng kotse, sarili mo naman yung makikinabang eh. Tama, ikaw yung gagamit, ikaw yung sasakay. Lalo ngayon, ang init, ang ulan, ang hirap mag-commute. Ang hirap kumuha ng products kasi basa-basa na yung karton. Tama? Sina Mentor Mark, kung wala silang sasakyan, saan nila ikakarga yung mga hindi ko alam kung 50 na boxes ba lagi yung pinipick up ng mga to. Pero imagine nyo yung hirap kung wala tayong sasakyan. Pag kumita ka ng malaki, ititreat mo yung sarili mo. Ang kagandahan sa negosyo natin, kailangan yung sarili natin yung binabawian natin. Agree ba kayo doon? Kasi kung ang negosyo natin ganito, restaurant, ang investment natin ay yung restaurant itself. Agree? Maghahanap ka ng magandang location, papagandahin mo yung interior, papasarapin mo yung food, lahat ng money mo ilalagay mo sa business mo. Na minsan nakakalimutan mo na yung sarili mong bawian. Why? Kasi gine-generate mo yung income para dun sa business mo eh. Ang kagandahan sa I Am Worldwide, the more na kumikita ka, the more na nag-upgrade yung sarili mo. Tama, kaya makikita niyo yung mga top mentors ngayon, yung damit branded, yung bag branded, yung shoes branded. Huwag kayong mag-aano ha, hindi materialistic ang mga mentors. Kailangan kasi talaga siya. Kasi ang negosyo natin ay sarili natin. Kaya ikaw din mismo, kailangan mo mag-upgrade. 'Di ba? Kung dati sanay ka na pag nagpupunta ng office, naka-t-shirt lang, naka-t-shirt, naka-pants, naka-jeans na pants, upgrade mo yung sarili mo. Buy ka ng trouser, buy ka ng polo, buy ka ng mga blouse kasi negosyante tayo. Yun yung masarap eh. Pag nagkaka-income tayo ng malaki, tayo din yung nagbe-benefit. Binabawian din natin yung sarili natin. Meron niya si Ate Jonilyn, grabe mag-skincare. 'Di ba? Ibang klase, ano eh, ang sarap lang ng business natin. Kasi tayo talaga yung pinaka nag-e-enjoy. No? Again, kaya mo kailangan mag-hit ng result para sa sarili mo. Kaya ka kasi pumasok sa negosyo kasi gusto mong may mangyari. Kaya kailangan may mangyari.
Okay? Invest in yourself. Yung income, pamper ka minsan, no? Pero wag naman palagi. Mens ha, baka mamaya mag-just for you ako, bigla ka na lang. Mens, magbe-beach lang ako mga 1 month. Di ba? Hindi ka na nagpakita eh, no? Bawi ka lang sa sarili mo. Buy ka lang ng pangmalakasang damit, kahit isa lang. Kurot ka sa income mo, 10%. Bawi mo sa sarili mo, reinvest in yourself. Papamper ka lang, paayos ka ng buhok, 'di ba? Paspa ka, paano ka, maniped ka, bahala ka kung saan ka sumasaya. No? Again, it's for yourself. Kaya ayun yung importansya bakit mo kailangan mag-hit ng results. Okay? And then sa resulta kasi kailangan talaga mauuna tayo eh. Bibihira talaga yung mga leaders na mahuhugot mo na walang paki sa'yo, na gusto talaga nila magka-resulta eh. Yung hindi ka nila aantayin. No? So, ayun, for yourself, kailangan tayo muna bago natin ipapagawa sa iba. Kailangan nagawa muna natin bago natin i-command. 'Di ba? Sabi nga walk the talk. Kailangan nagawa muna natin bago natin kaya kami ni na Mentor Edward, ni na Mentor Naomi, ni na Mentor Jonelyn, ni na Mentor Kat, ni na Mentor Normelin, kaya na namin sabihin na mag-rank up ka kasi nag-rank up na kami. Kaya na namin sabihin na dito sa business natin, kailangan mo maglabas ng card kasi naglabas na kami ng kotse. Alam na namin yung naging resulta nung nilabas namin na resulta. 'Di ba? Ayan, magkakaroon ka ng authority, no? Yes. And then, ayan, sabi dito, life gives you what you deserve, not what you want. 'Di ba? Minsan may mga leaders po kasi na ganito yung rant. Mens, bakit kaya wala akong malaking grupo? Bakit kaya wala akong malulupit na leaders? Bakit kaya ganito lang yung income ko? Bakit kaya hindi lumalaki yung income ko? Bakit kaya hindi ako makabenta? Bakit kaya hindi ako makapag-close deal? Minsan ganun yung question natin sa mentor, no? Pero pag inask natin yung sarili mo, ano ba yung binibigay mong time sa I Am Worldwide? Inaaral mo ba? Nagte-training ka ba? Nagme-mentoring ka ba? Nangangamusta ka ba ng prospect mo? Babalik kasi siya sa atin eh. Lahat ng question natin, nasa atin lang din yung sagot. Kasi kung tatanungin mo kami ni na mentor na Yumi, araw-araw kami nag-training before. 'Di ba? Araw-araw talaga naming inaral yung negosyo kasi naintindihan namin na pag inaral mo ng mabilis yung negosyo, kikita ka ng malaki. Araw-araw kami nagbi-build. Iba talaga yung iyak. Iba yung sacrifice. Itutulog mo na lang, imi-meet up mo pa ng leaders, ipapahinga mo na lang, i-zoom mo pa. 'Di ba? Alam mo yung minsan day off mo, kailangan may kausap ka na leaders or prospect. Ganun yung mga naging sacrifices. Kaya nakikita nyo ngayon yung result. 'Diba? Kung ano yung binibigay natin sa IAM, yun din yung ibibigay niya. Times 10 pa. Kung nagbibigay ka ng time, lalo po sa mga working natin. Di ba ito minsan pahinga na natin? Anong oras na po sa inyo? Mag-11 p.m. na, lalo po sa mga US. Pero, I want to congratulate you kasi kung nagbibigay ka ng time and financial freedom din ang ibibigay sa'yo ni IAM. Ngayon lang naman to. Ang IAM nga daw po ay 5 to 10 year plan lang. Hindi siya 40 to 50 years na plan. 5 to 10 years ka lang hahataw, 5 to 10 years ka lang magbibuild, ibibigay ni IM sa'yo yung lifetime benefit. Yung kahit wala kang gawin, kahit 1 month ka magbakasyon sa Siargao, pumunta ka ng Paris, pumunta ka ng kahit saan mo gusto, may income ka. Kahit pumikit ka, may income ka eh. Kahit kumaway ka, may income ka eh. 'Di ba? Kaya lang, kailangan natin mag-sacrifice ng 5 to 10 years. Malapit na kaming graduate ni Mentor Naomi. 'Di ba? Walang nakakaligtas diyan. Lahat tayo nagbi-build. Lahat tayo nagsa-sacrifice ng time, ng effort, ng energy, lahat tayo nagsa-sacrifice. Ang ano lang natin, ang kagandahan lang sa I Am Worldwide, pag nag-sacrifice ka right now, aanihin mo siya ng mas mabilis. 'Di ba? So, I'm not against employment po, pero it's one reality kaya ako nag-full-time. Kasi sabi ko, pag dumating yung point, nagtrabaho ako ng 40 years, 6 na taon po ako nagtrabaho ah. Pag dumating yung point, nag-retire ako sa work, hindi ko siya yung posisyon na meron ako, kahit mag-level up ako ng mag-level up, yung kahit sumunod ako dun sa boss eh. Yung, di ba, CEO, minsan COO, di ba, yung mga ganon. Kahit maging manager ako, pag nag-retire ako, di ko siya mapapamana sa anak ko. Hindi ko pwedeng sabihin na, ay, boss, baka pwedeng yung kapatid ko na lang. 'Di ba? Kailangan may papalit at may papalit sa akin na iba. Tapos, pag tumigil ako pag-work, magne-negosyo din ako kasi hindi naman ako susustentuhan nung dati kong trabaho eh. Agree po ba? May nakaka-relate po ba na working? Pag nag-retire tayo, wala namang pension sa galing sa trabaho natin eh. Sa SSS lang meron. 'Di ba? Pero sa trabaho natin wala. Ayun nga eh. Ito yung kailangan mag-sink in sa'yo.
If nabibigay mo yung oras mo, yung effort mo, yung time mo sa work na hindi naman makakapagbigay ng buhay na gusto mo, kailangan mas doble yung ibigay mo sa I Am Worldwide. Kailangan mag-sink in yan sa'yo. Kasi sa I Am Worldwide, 5 to 10 years mo siya gawin, mabuild mo yung left and right mo, mabuild mo yung organization mo, sabihin mo na lang 6 digits per week ka, 6 to 7 digits, tapos ayaw mo na, pamana mo siya sa anak mo. May beneficiary tayo eh. Susulat ka lang sa I Am Worldwide. Yung account ko po, ipapamana ko na sa anak ko kasi ayaw ko na po siyang gawin. O edi yung 6 to 7 digits income, mapapamana mo siya sa mga ano mo, kaapu-apuhan mo pa. Yun ang siya kaganda. Yung kahit ayaw mo nang kumita, kikita at kikita ka pa din. Kasi passive eh, ang income na nga yung worldwide. Diba? Yun lang. Sacrifice tayo, 5 to 10 years. 5 to 10 years lang. Hindi siya 40 to 50 years. Okay? Again, kung ano yung effort natin sa ginagawa natin right now na trabaho, kasi marami tayong part-time, dapat mas doble yung effort mo sa IAM kasi ito yung makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. Ako na nagsasabi sa'yo. Ito yung makakapagbigay sa'yo ng magandang buhay. No, yun lang. Kung ano yung binibigay natin, yun lang din yung natatanggap natin. Kung naliliitan ka sa results mo right now, kailangan doblihin mo pa yung bigay. Kailangan mo munang magbigay bago ka makatanggap. Okay? Hindi nangyayari na resulta muna bago yung effort. Effort muna bago resulta. Sacrifice muna bago blessing. No? So, yun siya. No? Number 2, we lead through influence. Ito yung sinasabi ko kanina. May mga leaders tayo na sa atin talaga nakatingin kahit resultado na yung mentors na nag-invite sa atin. No? So, kaya kailangan mo magka-resulta kasi may mga leaders ka. May mga dinala kang tao. Alam niyo po, ano siya eh, kailangan kasi before ka magdala, ito yung inaano ko sa bagong binibuild ko ngayon. Ito yung question ko sa kanila. Do you see yourself na gagawin mo si I Am Worldwide ng long term? Or do you see yourself na gagawin mo lang siya ng part-time? May question akong ganun. Tapos, pag sinabi nilang long term, sige, pwede kang magpasok ng tao. Kasi kung gagawin mo lang siya part-time, tapos hindi mo aalagaan yung tao na ipapasok mo sa negosyo, kawawa yung tao. Diba? Eh, may nakaano po na nag-mute. So, kawawa siya. So, ikaw, kailangan mo munang mag-decide na long term mo siya gagawin bago ka magpasok talaga ng tao. Kasi, ano eh, ang pinapasok po natin dito at binubuhay natin ay pangarap. Pangarap talaga siya. So, kailangan yung ano mo, yung long-term goal mo talaga is makatulong. Pag decided ka na, pag 101%, means committed ako na ang I Am Worldwide makakapagpabago ng buhay ko, magsama ka na ng mga taong mababago din yung buhay. Pag ikaw, medyo part-time pa lang yung tingin mo sa I Am Worldwide, isipin mo din kung magpapasok ka talaga ng tao kasi kawawa talaga yung ipapasok mo pag hindi natutukan, no? Pag hindi naalagaan, no? So, ayun siya. We lead through influence. 'Di ba? Iba talaga pag may result ka. Iba ka mag-speak. Kumbaga, minsan, resulta na yung nag-i-speak para sa'yo. Hindi mo na kailangan magsalita. 'Di ba? May mga taong namomotivate through results lang. Hindi na kailangan magsalita, no? And sabi po dyan, if you want to be successful in IMU, wait lang po, hindi ko siya mabasa. You need to undergo a transition from being a member to a leader and from being a leader to a mentor. Hindi pwede po na lalaki yung resulta natin tapos hindi tayo mag-grow. Agree? Kaya ka nagkaka-result right now kasi deserve mo na yun. Kasi ikaw na yung perfect na tao para dyan sa resulta na yan. Wait lang po ah. Aki. Psst. Ayan. Nag-agree yung aso ko. 'Di ba? Yung mindset and mentality mo nung nag-suffer ka, dapat magle-level up siya bago ka mag-ruby. Yung mindset and mentality mo naman ng Ruby ka, kailangan magle-level up siya. Hindi pwedeng pare-pareho. 'Di ba? Kaya kailangan natin laging maging tamang tao para sa tamang resulta. Okay? Means, ano kasi, it takes, kumbaga, ano siya eh, yung resulta na meron tayo, kailangan tamang tao din tayo bago ibigay yun ni Lord. Naniniwala ka ba na in a snap, kaya ka naman bigyan ni Lord ng malaking grupo? The only question is, kaya mo ba siyang i-handle? Kasi si Lord, ayaw niya na nasasayang yung blessing na binibigay niya. Pag binibigay niya yung blessing sa isang tao, alam ni Lord na aalagaan niya yun. Alam ni Lord na ipaprosper niya yun. Alam ni Lord na papalakihin niya yun. 'Di ba? So, kailangan ready din tayo. Okay? Kailangan hindi lang tayo ordinaryong member at ordinaryong leader sa I Am Worldwide, no? Kailangan mentor talaga tayo. Okay po? And then, number 3 is for your deepest why.
Ito, natawa ko dun sa post niya ni Mentor Johnny Lee. Nakalimutan na yung deepest why, no? Pero ano po siya, nakakatawa man po siya na post, reality siya. Na minsan, pag dumadaan tayo sa struggle, sa rejection, di ba yung, means, sabi mo, four person lang yung i-invite, parang nakakaisang daan na po ako. Di ba? May mga ganun eh, no? Means, sabi mo, ano lang po, attend lang po ng training, aaralin lang yung business, kailangan pa lang mag-talk, mens, yung mga ganon. Yung pag hindi na natin nakukuha yung gusto natin sa time na gusto din natin, minsan, yung discouragement, na nag-aano siya, nagle-lead siya na makalimutan natin yung reason bakit natin ginagawa yung business. Kaya marami nagki-quit. Kaya marami nag-quit. Wala pong nagiging failure sa I Am Worldwide, only quitters. Wala pong nagfe-fail sa network marketing, only quitters. Kasi ang network marketing, ang I Am Worldwide, proven po siya na magiging successful ka basta hindi ka mag-quit at gagawin mo ng tama yung business. Naniniwala po kayo doon? Agree po ba kayo doon? So, pag dumadaan ka sa challenges, ito yung tip ko sa'yo ha. Pag dumadaan ka sa challenges, pag dumating ka sa point na, para sa akin pa ba yung I am? Pag napapa-question ka na ganun, pwede ko namang hindi gawin yung I am worldwide, may work naman ako eh. Pag may mga ganun ka ng scenario, isipin mo yung reason bakit mo ginawa yung business. Maybe ito yung naging reason mo kasi gusto mo nang umuwi ng Pilipinas. Maybe ito yung reason mo kasi gusto mo na ng magandang buhay. Maybe ito yung reason mo kasi ayaw mo na magtrabaho. Maybe ito yung reason mo para mabigay yung magandang buhay para sa parents mo, sa nanay mo, sa tatay mo, sa anak mo, sa family mo. Huwag mo yun kakalimutan. Every time dumadaan ka ng challenges, kailangan mas maalala mo siya. Di ba? Ganyan ka-important yung deepest why. Pag nadadown ka, ang motivation mo lang, deepest why mo. Pag kami ni Mentor Hana, dumating kami sa point, 7 days kami nag-itlog. Kala ko ba payaman-payaman sa I am worldwide. Bakit ngayon nag-iitlog ako? Yung time na nag-aaral pa lang kami ng business. 7 days, men. So, una, ginigisa mo pa sa kamatis, may sibuyas. Ng 7 days, nilalaga mo na lang sa sinaing. Tapos tatawagan ka ng nanay mo, Nak, ano, kumain na kayo ni Bunso? Opo, mama. Nagkataon pa, no? Tinawagan ako una ng nanay ko. Ang sabi kong ulam namin, sinigang. Tapos ang sinabi ni Hana, tinatawagan din ng nanay ko si Hana. Ang sinabi ni Hana, adobo. Magkaiba kami ng ulam, may isa kami ng bahay. Diba? So, imagine niyo po yung mga naging sacrifices. Pero sabi namin, pag in-stop natin to right now na nahihirapan tayo, paano natin mababawian yung mama natin? Never natin mabibigay sa mama natin yung magandang buhay pag nag-stop tayo. Eh yun yung promise ng network marketing eh. 5 to 10 years ka lang maghihirap tapos yung buhay na gusto mo makukuha mo na eh. 'Di ba? So ganun siya. Pag dumadaan ka sa hirap, kailangan maalala mo po yung ano mo, deepest why mo. Para to kay mama, para to sa anak ko, para to sa pamilya ko, para to sa akin. 'Di ba? Ganun po siya. Kaya hindi ano eh, hindi baduy ang deepest why. Pag tinatanong po no, sino deepest why mo? And kailangan alam mo din yung deepest why ng leaders mo ha. Kasi kung yan yung makakapag-turn sa'yo para ma-motivate ka ulit, yan din yung makakapag-turn sa leaders mo. Meron po akong kwento dyan, no? Na ano po ba kayo? Minsan, parang, bakit pa ulit-ulit tinatanong yung name, background, reason mo, bakit ka pumasok sa IM or bakit mo ginagawa sa IM? May mga ganong ano ba kayo? Bakit kayo lagi siya tinatanong? May mga ganong question po ba kayo? Hindi po siya para sa MMK, no? Yung may mga umiiyak-iyak. May ano po kasi, may mga moment talaga sa pag network natin, dadating tayo sa point na ayaw na natin siyang gawin. Or questionin natin bakit pa ba natin siya ginagawa. Ang magiging turning point mo doon, yung deepest why. Kasi may leaders tayo na muntik na mag-quit. Sabi niya sa akin, Sis Mens, ayoko na gawin si IM kasi okay naman yung trabaho ko eh. Okay naman yung sweldo ko eh. Laki ng sweldo niya, Mens. May mga OFW tayo dito, 6 digits minsan yung income, tama? Ang sabi ko lang sa kanya, di ba Kuya Mens, kaya mo naman siya ginagawa, hindi because of the money. Ginagawa mo yung I Am Worldwide kasi gusto mo na makauwi ng Pilipinas. Kasi wala kang opportunity sa Pinas na magbibigay ng ganyang income kundi I Am Worldwide lang. Kaya ka nga nasa ibang bansa eh. Kasi gusto mong makaipon ng malaki para mabigyan ng magandang buhay yung family mo. Kung i-stop mo si I Am Worldwide ngayon, ano yung magiging option mo na makakauwi ka ng maaga? Ano yung magiging option mo na makakasama mo agad yung family mo? Sabi niya, wala. Kung wag mo stop si Ayam. Wag mo stop si Ayam. Kung napanghihinaan ka right now, balik mo lang yung reason bakit mo siya ginawa. Kasi pag in-stop mo to, walang magiging way para makauwi ka. Yung tao na nakausap ko noon, full-time na po ngayon. Kasama niya na yung family niya.
'Di ba? May mga ganun po eh. Ano nyo lang, sasampalin lang po natin ng katotohanan. Yung mga nag-iimo natin na leaders, o di ba, kaya mo to ginagawa kasi gawa ng nanay mo, gawa ng family mo, no? Minsan kailangan lang ng sampal ng mga leaders na imo, eh, no? So, ayan, for your deepest why. And then, maging deepest why mo din yung organization mo. The more na lumalaki yung organization mo, dapat yung nagiging reason mo, nadadagdagan din. 'Di ba? So, dapat nagiging reason mo din si Mentor Normelin, si Mentor Edward, yung mga reason din nila, no? And sabi dito po, last slide na to, story na lang po ako mag-end. It's not fun unless my whole team is winning. Ito po yung pinaka-end goal. Ito yung pinaka-reason ng mga builders, kaya sila nag-aim ng mas malaking result pa. Gusto kasi nila yung organization nila magkaroon din ng resulta. Yun nga po yung kagandahan sa IM eh. Pag kailangan mong tulungan yung under ng organization mo magka-result para ikaw din magka-result. 'Di ba? Hindi siya hilahan pababa, hilahan siya pataas. Na nasanay kasi tayo mga Pinoy na crab mentality. Na pag may umaangat, sinisiraan, 'di ba? Kung ano-anong ginagawa. Dito sa IM, maninibago ka talaga. Kasi lahat ng tao makakasalubong mo, uy, Mens, congratulations ha. Mens, pwede ka ba namin ma-invite? Mens, ano goal mo? Mens, kamusta team mo? Magugulat ka na lang, ganun lahat sa IM, no? Lahat concern sa'yo. No? So, yun lang naman po yung topic ko. Mag-end lang ako sa story, no? Mabilis lang to. This is my favorite story. Every training, binabagsak ko talaga siya. So, ito ay kwento po ng maglolo na may donkey. Yan. Kabayo na lang kasi walang donkey dito sa Pilipinas, no? So, ang maglolo po ay may farm. May farm po sila. Galing sila sa farm. Pero bago sila makauwi ng bahay, may mga barangay po sila na dadaanan. So, umuwi sila sa unang barangay na dumaan yung maglolo. Hatak-hatak lang nila yung kabayo, yung donkey. Sa unang barangay, sabi nung mga, ano doon, Mars, mga Marites and Marisol, sabi, ay, ang ano naman ng maglolo, bakit ayaw sakyan yung kabayo? Diba? Sabi ganun. So sabi nung lolo, sige nga, apo, sakay ka. Sinakay yung apo. Sa susunod na barangay, yung kabayo, sakay na yung apo, hila-hila ng lolo. Tama? Sabi ng mga Marites at Marisol, ay, grabe naman yung apo. Ang tanda-tanda na nung lolo, hindi pa yun yung pinasakay dun sa kabayo. So sabi nung apo, Lo, ikaw nga yung sumakay, ako na lang yung hihila. So sa next barangay, yun na yung senaryo. Ang lolo yung ano sa kabayo, hila-hila nung apo. Tama? Sabi dun sa next barangay, grabe naman yung lolo. Yung batang apo pa yung pinaghihila sa kabayo. Tapos siya yung chill na chill dun. Sabi ganun. So sabi ng lolo, apo, dito ka nga, sakay na lang tayong dalawa. Di ba? So dalawa sila, sakay sila nung kabayo. Dumaan ulit sila sa isang barangay. Sabi ng mga Marites at Marisol, grabe naman yung maglolo dun sa kabayo. Nagtrabaho na maghapon dun sa farm, sinakyan pa pauwi. Sabi gano'n. So last barangay na, bago makapunta ng bahay nila, ang ginawa ng maglolo, yung kabayo na yung binuhat nilang dalawa. Tapos pagdaan nila dun sa barangay, sabi ng mga Marisol at Marites, grabe naman yung lolo, ang ob-ob naman, di ba sinasakyan yung kabayo? Bakit yung kabayo yung dala-dala nila? Di ba? Ang lesson po ng story, ano siya eh, lahat ng gagawin natin, may masasabi yung tao. Tama? Gumawa tayo ng, parang lahat ng gagawin natin, may say sila. Nauna lang naman yung mga nag-ano dyan. Sila lang yung nagkakaresulta. Marami kang maririnig na Marites at Marisol sa buhay mo. The only question is, pag pinakinggan mo ba sila, gusto mo yung buhay na meron sila? Yung mga nagsasabi sa'yo ng negative things, yun ba yung gusto mong buhay? Kasi pag pinakinggan mo sila, yun yung magiging buhay mo eh. Possible mag-stop ka sa IAM eh. Tama? Yung nagsasabi sa'yo na hindi, para lang yan sa malulupit, sila lang nauna dyan, yun lang yung kikita ng malaki. 'Di ba? Pag pinakinggan mo ba sila, yun yung mga tutulong din sa'yo. Yun yung tutulong sa pagbibuild ng organization mo para makuha mo yung pangarap mo. Pag ang sagot mo, hindi, mens. Yung mga nagne-negative sa akin, hindi naman sila nagtatanong magkano yung barley. Di ko naman sila under ng organization. Di naman sila sasali. Huwag mo sila pakinggan. Marami kasing nasasabi yung mga taong hindi naman talaga ginagawa yung ginagawa natin. Yun nga yung nakakatawa, no, mens? Minsan, ang naghahanap sa'yo ng resulta, yung hindi pa na under ng organization mo, yung hindi sumasali sa'yo. O, akala ko ba magkakaroon ng malaking income dyan? Nasaan na yung income mo? O, akala ko ba magkakakotse ka dyan? Nasaan na yung kotse mo? Di ba may mga mapapang-asar na gano'n? Yung mga barkada? Ay, ano muna, palitan nyo muna yung mga barkada nyo na gano'n, no? Ang tanging papakinggan mo dito sa IM, yung mga taong resultado.
Yung mens, ito yung gawin mo para lumaki yung grupo mo. Mens, ito yung, ayun yung lesson ng matanda eh. Sa lahat ng barangay na nadaanan nila, lagi nilang pinapakinggan yung Marites at Marisol. Wala naman silang, para lang naman silang ob-ob sa kanila eh. Pag sinusunod nila, mali pa din sila. So, ganun din tayo. No, so be careful kung sino yung papakinggan natin. Habang ginagawa mo si I Am Worldwide, mas marami kang ingay na maririnig sa labas. Ang pakinggan mo lang yung mga mentors mo. No? So with that, thank you so much po. Babalik ko na sa napakaganda nating host, no? Thank you so much, Diamond Eagles, sa pag-invite po. Yan. Thank you so much po, Mentor Roan. Napakaganda po talaga na ibinagsak nyo. Napakarami po naming natutunan. Sana po mapaunlakan nyo kami na makapagtanong sa inyo kahit 3 question lang po. Pero maraming salamat po. Pero bago po yon picture po muna tayo. Pasa ko po muna kay Mentor Edward po. Ayan, maraming salamat po, no? Amazing morning, everyone. Thank you po, Mother Roan. Grabe. Grabe sa binagsak nyo. Talagang nagtanong si Mentor Roan, ano bang mens ang gusto mo? Ayan, sabi ko, bahala na po kayo. Hindi, kailangan mong sabihin sa akin. Ayan. So, ang ganda po kasi talaga yung yung importance of result kasi yun po talaga kasi ang magbibigay at yun nga yung authority paano mo papasunod ang mga tao mo or yung mga leaders mo kung ikaw mismo na leader nila wala ka resulta. So, yun po. So, nandiyan na po kayong dalawa. Pictures na po tayo. So, Mans Normilin, ihiga mo po yung phone mo para yan. Yan, maraming salamat. So, B-sign po kayong dalawa. Nandiyan na po kayong dalawa. 1, 2, 3. Huwag po muna magko-comment. At medyo, no, po, okay. So, sandali lang po. Okay, 1, 2, 3, smile. And then, naman po, alisin ko lang po si Mentor Normilin. Ayan. Ayan. Mother, ikaw po. Ayan. Ang ganda po ninyo. 1, 2, 3. Wala po akong GCash pero may video po ako. Ayan. So, naman po, gallery view naman po everyone. So, open cam po everyone. Ayan. So, ang gaganda naman. Dito po yung mga leaders natin. Mga leaders ko. Mga leaders ng mga leaders ko. Wow. Grabe. So, B-sign po everyone. Open cam. 1, 2, 3. Mami Telma, bakit hindi ka naka-open cam? Okay. 1, 2, 3. Ayan. 1, 2, 3. Smile. Habol pa. May isa pa. 1, 2, 3. Okay. Okay. Next page. Two pages po tayo. So, habol po sa mga mag-open cam. Ayan. 1, 2, 3. Smile. Ayan. Balik ko po sa iyo, Mentor Normelin. Salamat po. Yan, thank you so much po, Mentor Ed. And maraming salamat din po, Mentor Ed, dahil po sa paggawa nyo dito sa ating Zoom meeting na ganito. Napakalaking bagay po sa mga baguhan pong katulad namin na makapag-invite po kayo ng napakalulupit po ng mga speaker para po magkaroon po kami ng motivation and inspiration po para magawa po yung ating business. Bago po mag-question, okay lang po ba? Magbigay lang po ako ng aking takeaway. So, ang takeaway ko po dito, yung 3 bagay po na kailangan nating gawin para po makapag-inspire po tayo ng mga binubuo po nating leaders po under our team. Kailangan daw po nating makapag-rank up and level up. Kailangan daw po nating makahit ng millionaire circle and car achiever. Kasi po yan po yung resulta na po pwede po nating ang maging inspiration and motivation po doon sa mga leaders po natin sa team natin. And bakit nga po ba natin kailangan na gawin yung mga resulta na yan? Unang-una po para po sa sarili natin kasi achievement po natin yan. Yan po yung magiging inspirasyon po na po pwede nating ipakita sa mga leaders natin na gawin din nila yung business una para sa sarili nila. And then pangalawa po, kailangan po natin gawin yung business para po makapag-lead po tayo through influence. Kasi po yung resulta natin, yung makakapag-influence po sa mga leader natin na magawa din nila ng tama yung business. And kailangan po talaga nating alagaan sila and tutukan sila na hindi natin sila pabayaan kasi hindi lang po tayo dapat maging member, kailangan po nating maging leader and eventually maging mentor po. And then yung pangatlo po, kailangan po nating malaman kung ano po yung deepest why natin. Kasi yan po yung rason kung bakit natin ginagawa yung business. So yun lang po, napakarami ko po talagang natutunan. Ang dami ko pong inilista dito sa atin. Maraming salamat po and sana po maipasa ko din yan sa mga leaders ko po. So
Meron po bang mga gustong magtanong po para po masagot po ni Mentor Roan po yung mga gusto nating ihain na mga questions? Mag-unmute na lang po or taas po ng kamay kung meron pong question. Kung wala pong question, ako po muna. May question po ako. Okay lang po ba? So, Mens Roan po, question ko lang po, dumating din po ba sa inyo yung thinking na mag-quit na lang kayo? And ano po yung naging motivation nyo na magpatuloy? Ituloy-tuloy lang yung business with I Am Worldwide. And thank you Thank you so po. much, Mentor Normeline. Means oo, normal kasi siya eh. Kasi ang IM po, mahirap siya. Kasi mahirap gawin yung isang bagay na makakapagbigay ng pangarap natin ng mabilis. 'Di ba? So para siyang kinompress. So ayun po yung kinikwento ko sa inyo na parang may hinihit ko yung Sapphire. Sapphire talaga yung ano ko, 11th hour ko. Ang 11th hour po, yun po yung ano, isang daliri na lang yung nakakapit sa'yo, tapos bibitaw na, mag-quit ka na, no? So may hinihit ko siya, sabi ko birthday gift ko sa sarili ko. June, hindi ko, hinihit ko siya. Tapos July, sabi ko birthday gift ko kay mama ko. Tapos sabi ko, August, pag hindi ko pa na-hit, mag-quit na ako. Yun yung August po yung time na nagulam kami ng 7 days na itlog. August po yung time na 20 pesos na lang yung pera namin. Pinipili namin bumili ng candy kasi a-attend kami ng training. Namimili kami ni na Mentor Hannah, Mentor Bell kung kakain kami or a-attend kami ng training. Tapos ang pinipili po namin, a-attend kami ng training. May mga ganong sacrifices po kami before. Alam niyo po yung ang pamasahe po ay parang 8 pesos, 16, balikan. May matitirang 4 pagsasama-samahin namin. Either candy or yung mani. Yung kinukot-kot mens. Pumupunta kami minsan sa McDo, o-order kami ng isang kape lang, tapos pagsasalu-saluhan namin. Dumating kami sa point na gano'n na nag start. And yun po yung naging, parang sabi ko sa sarili ko, never ko itong na-experience nung nagtatrabaho ako eh. Nakakaipon ako eh, kahit sabihin mo 2,000, 3,000, never ko na-experience mag-ulam ng 7 araw, itlog. Umaga, itlog, tanghali, itlog, tapos ita-times mo sa 7 days. Sabi ko, bakit ko to na-experience right now? Eh, sabi, dito daw payaman. Di ba may mga ganong question po, especially hindi pa malalim yung foundation ko. Inaaral pa lang po eh, bagong full-time pa lang ako nun. Sabi ko sa sarili ko, ito na yung stepping stone para makuha yung pangarap ko. Tapos bigla siyang boom, yung bumagsak. Kasi before po ako mag full-time, tad-tad po yung schedule ko, may leader ako sa Laguna, may leader kami sa Bulacan. Tapos sabi ko, may tututuhan na ako, pwede na ako mag full-time. Pagka full-time ko, nawala lahat ng leader. Alam niyo po yung ganun. Pero si Lord po pala, bago siya mag-bless, nagte-test muna siya. Sabi ni Lord, anak, nag-full-time ka lang ba kasi naka-base ka sa kakayahan mo? Naka-base ka sa kakayahan ng grupo mo? O nag-full-time ka kasi alam mo na yun yung binigay ko sa yung opportunity para makuha mo yung buhay na gusto mo? May ganun siya eh. Na bumitaw ka lang ba sa isang field na hawak mo kasi alam mong sure na to? Hindi ka pa sure dito. May bibigay akong test sa'yo para maging testimony mo. May ibibigay ako sa yung breaking mo dito para maging breakthrough mo. Kasi kailangan mong maging tamang tao. No, so yun men, so yun. Naranasan namin magutom kasi ang training po natin sa 8 p.m. hanggang 10 p.m. sa old office, yung unang-una, pero 1 p.m. nandun na po kami. 1 hanggang 3 a.m. Nandun kami palagi sa office. Kasi ma'am after ma'am after ma'am. Tapos kinabukasan ganun ulit. 'Di ba? And then, yun po yung quitting moment ko. Tapos, ang realization ko, mens, yun yung reason deepest why ko. Sabi ko, pag nag-quit ako at bumalik ako sa trabaho, anong ibibigay ko sa mama ko? 1,000 ulit, 500 kada sweldo ko. Hindi yun yung deserve ng nanay ko eh. 'Di ba? Na pag binitawan ko tong opportunity na to, yes, mahirap. Pero dito ko talaga nakikita na gaganda yung buhay ko eh. Kesa babalik ako dun sa comfort zone ko na may 15-30 nga na sahod, 5,000, 6,000, 7,000 lang naman. Hindi niya mabibigay yung pangarap ko para sa nanay ko. 'Di ba? So sabi ko, sige, parang ano lang mens, leap of faith na eto na yung pinili ko, ito yung papanindigan ko. Kasi ganun din eh. Before po ako maging regular sa trabaho ko, may pinagdaanan din naman akong hirap eh. Before ko magamay yung trabaho ko, inaral ko din naman siya eh. So sabi ko, ganun lang din gagawin ko sa IAM. Minsan kasi, katulad ko lang din, ang nagiging thinking natin sa IAM Mens, pag nag full time tayo, agad-agad ibibigay yung blessing. No, may ibibigay munang test si Lord bago ibigay yung blessing sa'yo. Titignan ka muna talaga niya kung aalagaan mo ba. 'Di ba? May hirap muna bago sarap. Laging ganun po yung ano. So kaya
amaze na amaze ako men sa mga leaders natin nagkakaroon ng resulta kasi iba talaga yung iba yung kwento behind that result eh. 'Di ba yung sapphire moments, yung 6 digits mo, yung leaders mo, iba yung kwento mo eh. 'Di ba? So, ayun po. Dumating ako sa point na gusto ko mag-quit, pero ang naging reason ko din, bumalik lang ako sa deepest why ko. Diba? Ang daming kwento ng quitting moments, mens eh. Pero yon yung Sapphire, yung 7 days na itlog, yung 20 pesos, hindi ko yun malilimutan. Diba? So, I hope nasagot ko, mens. No? And until now naman, mens, hindi ako dumadating sa point na para papabasakin to. Pero may mga challenges and struggle. Pag lumalaki yung organization mo, mas malaki yung struggle. Kaya lang, mas malaki yung blessing. Palaging ganun po, no? Lagi namang may struggle. Wala naman lusot. Even si Mentor Me, yung nagsa 7 digits, mas malaki struggle niya. Mas ang laki ng hinahawakan niyang organization. Eh. Pero hindi na dumadating kasi matured enough ka na eh. Na wala namang ibang makakapagbigay ng buhay na gusto mo kundi I am worldwide. So kahit mahirapan ka dito, okay lang. Okay lang. 5 to 10 years. Ang binibilang nga po namin ni na Mentor Naomi, ay, 5 years na tayo nagbibuild, 6 years na tayo nagbibuild. So, 5 taon na lang, mens. Alam mo yung gano'n, doon kami na-excite. 'Di ba? Kasi malapit na kaming graduate. Yun lang yung palagi namin sinasabi. Malapit na tayong graduate sa pagbibuild. 'Di ba? Makakapunta tayo sa iba't ibang bansang gusto natin. Kayo na magkausap kami. 'Di ba blueberries yung topic namin. Alam mo yung gano'n. Sabi ko dadating yung point kahit saang bansa makakapunta tayo. 'Di ba? So, wag lang talaga tayo mag-quit, mates. Thank you so much po. Thank you so much po, Mentor Roan. Napakalupit talaga magbagsak ng sagot. Thank you po. Kaya wala na po magkukwit sa mga nandito. And meron pa po bang magtatanong po? Si Mentor Edward po. Ayan. So, pasok na rin ako, no? Kasi walang nagtatanong eh. Ako na lang ang magtanong. Ayan. So, again, thank you po uli. Talagang grabe. So, ang pinaka-question ko po, sandali, sama ko lang po yung sarili ko para. Ang pinaka-question ko po is, dumating ba yung, mali. Ayan, hindi ko ma-rephrase eh. So, ang pinaka-question ko, kasi ganito po ang nangyayari, di nagbi-build tayo ng group. So, kasi nga, dapat sabi natin, resulta eh. So, dumating ka, kasi ganito yung ano namin usually, na pag-uusapan namin ng dalawang mag-mentor, ni Mentor Normelin. Kung ano yung nangyayari sa kanyang mentor, yun din yung nangyayari sa kanya. So, hindi pantay. So, ibig sabihin, nagkakaroon na resulta, kaya lang isang side. So, ibig sabihin, sabi nga natin dito, talagang pagtiyagaan lang natin, anahin lang natin. So, ano po yung pinaka-mindset na po pwede mong ibigay sa lahat na nagbi-build? Kasi yung iba, hindi pa established pero sumusuko na agad. Pero doon sa mga talagang nagkakaroon talaga ng grupo at saka magbi-build pa ng grupo, ano yung mindset po na po pwede nyo ibagsak para, kasi talagang darating yung time sa isang negosyo, talagang hindi lahat ibibigay. So, ibig sabihin, ang kaliwa, okay, kasi kaliwa ko po si Mentor Normelin, so grabe talaga ang kaliwa ko. Grabe ang spillover ko dyan. Grabe po talaga yung ano. So, ang kanan ang nagiging struggle ko. Pero alam ko, darating yung time, may mangyayari at may makukuha akong tao din na katulad ng Mentor Normelin. So, ang pinaka ano po dyan is, ano po yung mindset na po pwede mong ibigay sa bawat isa sa amin para yung, hmm, baka hindi ko na talaga makita yung tao na talagang nandun sa kanan ko o nasa isang side ko. Kasi kasi alam ko yun naman talaga nagiging problema karamihan eh. Pero ano po yung pwedeng mindset na ibigay niyo po sa amin? Ayan, thank you so much, Mentor Edward, no? Dalawa po. Una, ita-target ko muna dito yung mga hindi pa nagbi-build ng organization kasi may bago eh, sina Mentor Juliet. Makinig po kayo sa mga mentor nyo pag sinabing i-balance nyo. Minsan kasi, ang nangyayari, kaya napipilay tayo, minsan yung pang sales match lang yung nilalagyan. May mga ganun kasi, yung dito muna kasi malaki pa naman yung spill. Tama? So nilalagay mo sa spill lang minsan, isang active lang, tapos concentrate ka na sa ganon. Pag sinabi ng mentor mo na i-balance mo, pag may 6 kang direct this month, 3 mo sa left, 3 mo sa right, makinig ka doon. No, kasi dadating talaga yung point, ito yung magiging scenario mo. No, so ganun siya. Makinig ka sa mentors mo kasi yung mentors mo na experience na yung may experience mo pa lang. Yun po yung sa mga nagbi-build na bago, no. Para naman sa mga taong pilay, siguro napamana sa atin yan ng mentor natin. Kasi mas pilay din ako eh. 'Di ba? Until now naman nagbi-build. Ito lang po yung mentality ko.
To tell you honestly, ang pinakamalakas sa organization ko ay ang side nyo ni Mentor Hana. Ang waiting points ko po ay 8 million. Side nyo pa lang. 'Di ba? So, ganun siya. Imagine niyo yung pilay ko noon. Nakaipon ako ng 8M. Pero ang mindset ko ay grabe, ibang klase. Ang mindset ko lang sa ganito, mens, kung nakaya kong mag-build ng ganun kalaking organization, kaya ko siyang ulitin sa kabila. Yun lang. Tsaka thankful ako, mens, kasi yung iba hirap sa left and right, ako hindi. Isang side niya na-build ko eh. Pero before ma-build yung 8 million na yun, it takes 3 years. Na lagi ko silang kasama, lagi ko silang kausap. Ganun lang din yung gagawin ko. Nag-start na ako mag-build ments ng kabilang side. Pasok ng 2024. Meron po ako binibuild ngayon. Kung makikita nyo yung Legends Farm. Ayan, best friend ko po yung tuktok noon. Yun yung, grabe din yung pagbibuild namin noon. Mag-o 1 year na din yun, mens eh. 2023. August ka ba nag full time? August siya nag full time. So magwa 1 year na yung Legends. Ano mens, growing na din sila. Kasi kung ano lang yung ginawa ko nung na-build ko, yan para sa mga pilaya, kung ano lang yung ginawa mo nung na-build mo or bakit mo na-build yung isang side, gagawin mo lang naman sa kabila. Hindi mo sila pwedeng isabay. Baka kasi nasa mentality ka na ay, malaki na kasi itong kabilang side, di ko na sila tinututukan, di ka na din magbibuild sa kabila. No? So, yun yung unang mentality, mens. Be grateful kasi may isang side tayo. Hindi na tayo left and right ng left and right. Di ba? Isang side na lang tayo. Be thankful kasi yung iba talaga, hirap talaga eh. Di ba? Magkabila, walang leader eh. Hirap sa ganun eh. Ahon tayo sa ganun kasi may na-build tayo. And then, ayun, be thankful kasi may napuntahan yung 3 years natin na pagbibuild. Ikaw, mens, ilang years ka na nagbibuild? 2 years. May solid ka eh. May nahugot ka eh. Dito nyo pong makikita na kung sino yung binibuild nyo, minsan yun yung nakakapagdala ng power leader. Minsan kung sino yung nahuhugot nyo direct, minsan hindi yun yung kasama nyo for building ng organization. Kaya wag po kayo manghihinay. Minsan, sayang naman yung time ko kay mentor ganito, siya yung tinutukan ko ng isang taon. Eh malay mo yung pagtutok mo nun, nagdala ng mentor Normally. 'Di ba? So hindi siya sayang. Ano siya, para siyang stepping stone para makapag-build ka pa ng mas malaking organization. And ito yung good news. Kung nakapag-build ka ng kabila, walang ibang reason para hindi ka mag-build ng isang side pa. Success, ano mo na yun eh, success mo na siya eh. Alam mo na eh. Ang good news nga niyan, means, di ba nung nag-build ka ng isang side, hindi ka pa matured. Hindi ka pa masyadong magaling, hindi ka pa magaling masyadong mag-talk, mag-build, mag-mentoring. Ngayon nahasa ka na. Eh di hindi na aabutin ng 3 taon, 2 taon yung isang side mo. Isang taon na lang, maybe. Hanap ka lang ng hanap ng leaders. No, wag ka panghihinaan. Kasi lamang na tayo sa iba eh. Ayaw natin mag-compare. Pero i-compare mo na lang yung sarili mo before nung nag-start ka. Mag-isa ka lang, di ba? Ngayon may 100 ka na. Kahit isang side pa yan. And maging fair po tayo ha. Lagi lang tayo maging fair. 'Di ba? So, wag tayong titingin lang na ito lang pang sales match lang, dito lang ako mag-incentive. Wag. Lagi ka magpapa-incentive sa lahat. 'Di ba? Lagi kang mag-aano, kakamusta sa lahat. Lagi mong ititreat mo yung family mo as one lang. Walang left and right, walang left and right. Kailangan lang natin mag-build left and right kasi organization 'yon. Pero pag treat mo sa leaders mo, lahat sila as one. Lahat sila Diamonds Eagle, lahat sila Team Knights, lahat sila ganun. Huwag mo silang bibigyan ng barrier. No, yun pa yung isang tip pag nagbi-build ka, wag mong bibigyan ng barrier na ay ito lang yung right side ko, ito sasamahan ko, ito lang yung left side ko, ito sasamahan ko kasi maaani yan ng leaders, ma-duplicate yan, mahihirapan ka. No, so I hope nasagot ko Mens, no, na ano, be grateful lang. Salamat po. Grabe. Yan. Thank you so much po, Mentor Ed and Mentor Roan po sa magandang tanong at napakagandang sagot. Meron pa po bang gustong mag-question po, mga mentor? Mag-question na po tayo. Take advantage po natin. Yung nandito si Mentor Roan para masagot po niya yung mga, ayan, si Mentor Mark po. Sige po, Mentor Mark. Ayun, amazing morning po sa inyong lahat. Halit tayo. Mag-iikot. Lang po. Ayun, thank you so much po, Mentor Juan. Grabe, so motivate na motivate kami ngayon. And daming learnings, no? Talagang idol na idol ko talaga si Mentor Juan pagdating sa mga realization. Ayun, iikot pa rin. Tatlong cellphone pala nakabukas ko dito. Pero, so, nilayo ko lang po. Narinig ko pa eh. So, ayan,
Samantalahin natin, sabi ni Mentor Norman, samantalahin daw natin yung pag-question kay Mentor Roan kasi minsan lang tayo makapag-invite ng mga top mentor natin. So iba naman po yung question ko. So medyo nalalayo kila Mentor Edward. So kasi motivate naman na tayo. So ang question ko po Mentor Roan, so ano po ba yung ibig sabihin o definition ng passive income? Kasi meron kasi ako naririnig minsan na meron silang kakilala ng isang tao na merong traditional business. Mas malakas yung benta. Ang akala nila nagpa-passive na daw sila. So para maging clear lang po sa iba na ano po yung ibig sabihin ng passive income kasi yun kasi yung gusto natin mangyari sa atin magkaroon tayo ng passive income. So yung iba kasi hindi pa nila alam kung ano yung ibig sabihin ng passive. Yung akala nila na pag kumikita sila sa traditional business is passive na. So gusto ko pong manggaling sa inyong explanation kung ano po yung kahulugan nun, paano siya makukuha, and saan ba siya pwedeng makuha sa traditional business o sa non-traditional business. So ayun po Mentor Roan. Ayan. Thank you Thank you so so much, much. no? Ang ganda ng question ni Mentor Mark. Actually, hindi ko naman na-experience magnegosyo. Pero ang negosyo kasi, hindi siya passive eh. Active po siya. Ganito po, ang definition ng active income, yung may effort ka, kaya ka kumikita. May ginagawa ka. Sa negosyo, may ini-invest ka, kaya ka kumikita. Tama? Ang passive income po, yung kahit wala kang gawin, may income ka pa din. Bibigyan ko kayo ng sample ha. Sa I Am Worldwide, isa sa passive income, kahit bago ka pa lang ha, isa sa passive income po ng 13 ways of earning natin is the Unilevel. Wala ka kasi ginawa doon. Ang ginawa mo lang is nag-maintain ka. Tama? 6 boxes, nag-maintain ka ng 6 boxes. Kung gusto mong Project 001, nag-maintain ka ng 9 boxes kung gusto mo masama sa top mover. Pero, at the end of the day, yung rebates nun, passive yun. 'Di ba? So may mga kumikita na dito, si Mentor Johnny Lynn, parang 5 digits na sa Unilevel, no? 'Yun ay walang effort. 'Yun yung passive. Ang eto po ha, hindi ko alam kung sino yung may mga business dito, pero it's a reality lang na even business owners, sa kanila to nanggaling ha, na top mentors ng IM Worldwide, walang passive sa business. Kasi pag in-stop mo yung business mo, wala na siyang income. Ang passive po, dito lang sa network marketing. Why? Kasi pag nag-stop ka, kahit mag-stop ka, kahit magbakasyon ka, kahit wala kang gawin sa organization mo, kahit hindi ka magpakita sa organization mo, tuloy-tuloy yung income. Bibigyan ko po kayo ng sample ha. Si Mentor Pitch. Nakikita niyo po right now si Mentor Pitch. Si Mentor Pitch ay nagbabakasyon parang 2 taon, 1 taon na. Tama? Wala siya sa office. Hindi siya nagtitraining sa office. Hindi siya nagpapakita sa team niya. Hindi siya uma-attend ng event. Anong top niya ngayon? Top 3, top 4. Magkano income niya? Siguro 3M, 5M per month. Yun yung passive. Hindi ka nakikita sa opisina, hindi ka nagpa-process ng PE, hindi ka nagpa-process ng reorders, wala kang ginagawa, nagpapa-incentive lang siya sa team niya. Pero hindi na siya visible. Why? Kasi nag-build na siya ng organization. Eh. Yun yung masarap sa IAM. IAM lang po. IAM lang yung merong passive income na kahit mag-stop ka, kahit ipasa mo sa iba, may income ka pa din, may income pa din yung family mo. Again, sa mga business owners po, no, hindi ako against sa traditional business. Wala lang talagang passive income po dyan. Kasi ganito, means meron naman passive kasi pag pinasa ko siya sa anak ko, kikita pa din yung negosyo. Means may ginagawa pa din yung anak mo para kumita yung negosyo. Try mo i-close ng 1 week, walang income yan. Wala kang passive income dyan. Tama? Tsaka ano to, Mins? Sino po dito yung mga pandemic babies? Doon yung ma-experience yung passive din eh, lalo pag naka-build ka. May mga pandemic babies ba dito? Na ang dami nagsarang negosyo, tama? Pero ang IAM Worldwide mas lumakas. Bukod sa passive, pandemic proof pa siya na kahit parang anong dilubyo yung dumating, yung I Am Worldwide mabubuhay siya. Eh. Yung nagbe-build sa I Am Worldwide mabubuhay. Eh. So yun po yung definition. Ang active, may gagawin ka pa din. Ganito, sa I Am Worldwide na lang, wag na tayo lumayo. Ang active income, yung selling. Tama? Na, mens, malaki yung income kasi may mga ganito po, no? May mga nata-turn sa selling kasi mas malaki nga naman yung 500 kasi ipapasok nila ng copper na 6 boxes, 500 lang yung income. Tama. So, means, ano ka na lang, 6 bucks, ang tubo ko doon, 3K. Hindi ko na siya papasok as PE, hindi ko siya offeran. Pero, yung tao, yun palang tao na tinatanggihan mong ipasok kahit copper, yun palang makakapagpalaki ng grupo mo. So, anong mas nawala sa'yo?
'Di ba? Ang selling po ay active. Malaki po ang income diyan, pero at the end of the day, kailangan mong humanap ng tao para kumita ka. Mas gugustuhin ko po yung ipasok na lang siya ng copper, 500 lang yung income ko, tapos i-build ko siya, tapos after a year, magdadala siya kahit 100 leaders. Okay na yun. Katulad ni Mentor Normally, 100 na yung leaders na ngayon. 'Di ba? So okay na yun sa akin. Okay na sa akin yung maliit na package lang, pero hahatawin yung negosyo. Okay na sa akin yung maliit na income lang, pero hahatawin yung negosyo. At the end of the day, magiging long term siya. 'Di ba? Ang direct po ay passive. Direct commission. Kasi pag may dinirect ka, doon ka palang i-income. Tama? Ang passive income po sa IAM ay unilevel, ULCE, hit mo lang yung rank up, tsaka sales match. Kasi wala ka nang gagawin doon eh. Pag nag-build ka ng organization, yun yung mga passive. Pero ang pinaka-passive po sa atin is unilevel. Diba? At saka dadating yung appointments kahit wala tayong gawin basta nakapag-build tayo ng organization. May income talaga tayo. So I hope naging clear po yung passive and active income. Basta pag ang active po, may gagawin ka para kumita. Ang passive kahit wala kang gawin, kikita ka. Pero magbi-build ka muna, Mensa. Baka mamaya may bagong leaders tayo. Ay, wala daw pala akong gagawin. Kikita ako. Baka mamaya, lalong naging reason para mag-quit na mag-build ka muna. Kasi hanggang ngayon, nagbi-build kami ni Mentor Naomi. Hindi ka pwedeng mag-skip sa process, no? Diba? So, ganun po siya. Thank you so much po, Mentor Ruan. Grabe, sobrang linaw. Thank you po. Ayan. So thank you so much po, Mentor Mark, sa napakagandang question. Nalinawan tayo sa passive and active. And thank you so much po, Mentor Roan. And bilang pasasalamat po, meron po kaming inihanda na certificate of appreciation po. Mag-share lang po ako ng aking screen para po maibigay ko po sa inyo. Hala, hindi ko makita yung share screen. Ito pala. Okay, share screen, start broadcast. Ayan, nakikita na po ba yung aking screen, mga mentors? Kita na po? Yes po. Yes, ma'am. Okay. Para po kay Mentor Roan, the Certificate of Appreciation, proudly presented to Roan De Jesus for imparting your valuable insights, inspirations, and motivation to our mentors in special training by Team Diamond Eagles and Team Dreamers, given this 17th day of May 2024 by Edward Lasdacan, founder of Diamond Eagles, and Elsa Proles, founder of Team Dreamers. Ayan, thank you so much po ulit, Mentor Roan. Stop sharing na po ako. Asa na ba? Stop sharing. Ayun. So, thank you so much po ulit, Mentor Roan. And sana po wag kayong madadala sa uulitin po ulit na ma-invite po namin kayo para po madagdagan po yung aming knowledge po. And thank you po, Mentor Edward po, sa pa-training na ganito. Sobrang grateful po talaga kami sa lahat ng ginagawa niyo po para matulungan kami na i-build yung aming team. And mga mentors, pasalamat na po tayo kay Mentor Roan. Unmute na po tayo. Thank you so much, Mentor Roan. Thank you so much, Mentor Thank you, Roan. Mentor Roan. Thank you, Mentor Roan. Grabe. Thank you, Mentor Thank you Roan. po, Mentor Roan. Grabe Thank you, talaga. mentors. Thank you so Thank you so much. much, Mentor Roan. Congratulations, Mentor Thank you so much Normally. po. Thank you, so much po, Mentor Roan. Normelin. Thank you. Thank you po sa lahat. Thank you Thank po. you po, Mentor Roan. Mentor Roan. Bye. Thank you, everyone. Thank you for everyone.